Yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan meron ako ditong gawang Black & Decker. Yan Black & Decker na, ewan ko kung Rotair ba ito ang tawag nito or backspan. Ito daw ay ayaw nang gumana. Yan, bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay umpisahan natin mga kabutingting. Ito ay hindi ko pa tinignan pero nakahanda na yung aking extension. Yan, saksak natin ito yung power cord sa aking extension at nakasaksak na yan doon. So yan, ito ay ating i-on kung ito ba ay gumagana. Ayan, naka number 1 na pero hindi siya umandar. Lagay natin sa number 2. Ayan, wala pa rin. Number 3, yan, wala. Wala ko natumba ng kagwang. Lagay natin sa 0. Ayan, tapos sugutin natin yung power cord. Ito ay first time ko lang na nakagawa ng ganitong electric fan mga kabutingting. So ito ay ating babaklasin at siguro ipapakita ko dito yung pagbaklas para kung maka-encounter kayo ng ganitong Black & Decker, alam nyo rin yung gagawin or sa paano babaklasin. Kaya ipapakita ko kung paano yan babaklasin. Ayan. Ito ay ating tatanggalin natin yung tornilyo paikot nito. Ayan. Maraming tornilyo itong mga ganitong klaseng electric fan mga kabutingting. Ito para yatang iba ang tornilyo nito Tingnan natin nga, para yatang hindi ay mayroon nang bumukas nito. Mayroon nang bumukas dahil yung kanyang mga tornilyo ay hindi na diretso. Yung iba na lang ay yung iba ang diretso, yung iba hindi. So mayroon nang bumukas nito mga kabutingting. So try na lang natin itong tignan kung ito ba ay magagawa or hindi. Nako, patay tayo dyan. Wala ng tornilyo. Tanggalin natin ito. Yan. Ganun din sa kabila. Tanggalin din natin. Tapos try natin iangat. Nako. Hindi maangat May tornilyo pa. Nako, patay tayo dyan. Dilim. Hindi nakita yung tornilyo. Ayan. Natanggal din. Ayusin natin yung mga tornilyo. Malaglag. Hindi na naayos yung pagbalik sa tornilyo sa unang bumaklas nito. Ayan. Kung nakikita nyo, napakalambot napakalambot. Matagal huminto pag ikutin mo sa kamay. At wala rin itong alog. Walang alog ito. So tanggalin lang natin ito, babaklasin natin. Ayan. Tapos tanggalin natin itong tornilyo na ito. Yan, 4 na tornilyo. Kita ba? Baba ko yung aking camera para kitang kita. Yan. Ayan, tanggal na yung mga tornilyo. Maayos naman yung kanyang switch. Diretso tayo dito sa motor mga kabutingting. Para tingin ko sa power cord nito ay napakaganda namang power cord ito. Ayan napakaganda ng power cord nito. Pero mayroon siyang dugtong.
Yan, tingnan muna natin yung power cord, kung okay ba itong power cord. Putulin natin ito, cable tie. Yan, kuha tayong tester. So yan, ito yung aking tester. Ito yung ating saksak yung test probe. Tapos on lang natin, kitang kita. Select natin sa OL. Yan, tapos kunin ko lang yung plug. Saan ba yung plug nito? Ayun, ito ilalagay lang natin dito. Tapos tusok ko rito. Ayan, mayroon, dahil may nagbasher. Lipat natin sa kabila. Tapos tusok natin dito sa ano, yan, dito sa kulay asol. Ayan, mayroon. Yan, o, nagbasher din. So good yung good yung ano, mga kabuting-ting, power cord, walang problema. So didiretso tayo sa motor. Pagpagan muna natin ito. Yan, napakalambot. So yan, tanggalin natin yung apat na to, naka-bolt nut. Yan, tanggalin natin. Yan, kung bago ang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Ito mga kabuting-ting ay ano to, yung may-ari nito ay nakailang balik na doon sa bahay. Kaso ay ngayon ko lang napuntahan. Kahapon kasi ay araw ng Biyernes, ako ay nagpahinga dahil hindi maganda yung aking pakiramdam kahapon. Kaya ngayon lang ako labas. Yung aking mga upload, huling dalawang upload ay nung ano pa yun, nung Huwebes, Miyerkules yata. Ayan, balot na balot. Yan, saglit at ako'y kukuha muna ng basahan. Ayan, karto na lang gawin natin, pangsapin. Ayan, tapos ito lalabas lang natin tong wire na ito, kaso mahirap makapal. Mas maganda siguro kung tanggalin na natin itong balot na ito, ang balot sa wire, dahil mahirapan tayo sa pagsuot dito. Masyadong makapal yung wire na nilagay. Ito wala naman itong problema kahit tanggalin. Ayan, para hindi tayo mahirapan. Tapos yan, pwede na natin ito ilabas. Balot na balot. Tanso ito mga kabuting-ting, tanso. So tanggalin natin ito hanggang dito siguro. Yan, itong tali na ito. Yan, painit pala muna ako ng hinang dahil tatanggalin natin yung tali yung aking gagawing hinang yung aking gagawin para paputol yung tali, dahil kung side cutter baka mamaya makadisgrasya ako ng hibla dyan. So sa halip na magawa ito, hindi na. So yan, bali magpainit muna ako ng hinang. Ayan, bali mainit na siguro itong aking hinang. Try natin kung makaputol na ba ito ng tali. Ayun, kaputol na. Ayan, tanggalin lang natin yung tali lahat, sunugin natin. Ayan, sunog na. Tapos tanggalin natin itong ating sinunog na o mga pinutol na tali. Tingnan natin, nakabalot kasi. Ayan, tapos tanggalin natin itong kulay itim na ito. Putulin pa natin itong tali na ito. Ayan, tanggalin natin yung tali, itong kulay itim. Tali, hindi pala tali yan, ibang katalating yung balot na itim. Yan, tanggalin natin. Saan kaya ang ano nito? Hirap pagka walang kuko. Ayan, hanapin lang natin yung thermal fuse nito. At pasintabi nga pala, sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung gagayahin nyo yung aking pamamaraan. Dahil pag maglalagay kasi ako ng thermal fuse, sabay nababackjob lang ako. Kaya hindi ako naglalagay talaga ng thermal fuse. Dati ay naglalagay ako ng thermal fuse, pero
Sa katagalan hindi na, dahil mahirap pag nagpabalik-balik, nababakjab lang. Sabi nila ang thermal fuse daw ay maganda daw kung maglagay ng thermal fuse kasi protection sa motor. Pero napakarami ko nang na-encounter na kahit may thermal fuse ay bumibigay ang motor or nasusunog. Kaya hindi ako naglalagay ng thermal fuse talaga. Delikado tayo dito May isang wire or hibla na nasa taas. Kapag hugutin natin tong wire na ito, maputol. Pag naputol, nako, patay na. Ayan. Ayan. Ito yung thermal fuse sigurado. Itong malaki na ito. So kailangan natin itong ganito. Ayan, dahan-dahan lang pag mga ganito. Ayan. Nako, naputol na yung isang kagwang. Ito nakaputol na ako ng isang hibla. Ewan ko lang kita. Nako, hindi kita. Basta ito, hibla ito. Ayan ayan. Ako na nakaputol niyan. Tanggalin natin ito. Yun yung naputol na hibla ay yun yung nakalagay dito sa common. So tanggalin lang natin tong spaghetti na ito. Andito yung thermal fuse sigurado. Ayan, tanggalin natin. Nako, matigas. Ito yung ating balatan. Gamit ay shed cutter. Ayan. So ito yung thermal fuse nya. Ayan, ito nga yung naputol Tanggalin na natin. Check natin yung thermal fuse kung good pa ba. Ayan. So ito yung thermal fuse, napakaliit. Ayan, ito yung ating ititester thermal fuse kung good pa ba ito. Ayan. Tapos ayan, gamitin natin yung test probe. Lagay natin dito sa magkabilang dulo. Good yung good yung fuse mga kabutingting. Hindi kaya patid talaga yung yung hibla nito sa yung hibla na nakakabit dito. Try daw natin itong balatan. Babalatan natin tong hibla na ito, tapos i-connect natin dito dahil okay yung thermal fuse. Kagwang na, kayang problema nito. Ayan, dali kuha lang ako ng liha dahil kikis-kisin natin tong isang hibla na ito. Hindi kita masyado sa camera dahil napakanipis. Ayan, meron ako ditong liha. So lihain lang natin ito. Ayusin lang natin pag kis-kis para siguradong magkukunik siya o magkaroon siya ng magkakaroon siya ng tawag dyan. Basta yun na yun. Yan, pupulupot natin dito. Tapos hihinangin natin yan. Ayan, hinangin natin. Para tayo magmusaw. Okay. Tapos on lang natin yung switch dito. On lang natin. Ayan. Ayan, naka-number 2. Naka-number 2 na yun. So, gamit tayo ng tester. Ayan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Uy, naku, lumagpas. Ayan. Dapat pala, tinester ko muna ito kanina. Ayan, ito yung power cord. Tingnan natin. Ayun, mayroong reading. So, balot natin ito ulit. Wala siguro ang problema dito. Yan. Ito, kukuha lang ako ng spaghetti pambalot dito. Ayan, meron ako ditong spaghetti. So ito ay ating ibabalot. Ito, pwede itong naputol, or hindi ko rin alam kung ako ba ang nakaputol nito. Yan. Tapos dandahanin lang natin. O kahit yung fuse ay wag na nating balutin yan. Pero mas maganda kung babalutin natin. Balutin natin sa spaghetti. Ayan. Magkasya na magkasya. Ayun.
kasya. Para pag sumabog yung fuse niya, hindi masusunog yung motor. So ayan, ito yung aking itatali muna mga kabutingting. At yung pagtali nito, hindi ko na ipakita yung pagtali nito. Stipot lang muna kayo dyan. So ayan, nakatali na mga kabutingting. Wala pa kaya akong naputol sa pagtali ko. So gagawin muna natin ito ay maglangis. Maglalangis tayo. Yan. Okay naman ang bushing nito. Kaya hindi muna tayo magpapalit ng bushing. Ayan. Oh. Sabang ano nito. Para yatang ayaw na itong umano. Ako, ayaw na maano mga kabutingting. Ayaw na masalpak. Pagbuwang. Ako. Patay tayo dyan. Ayan. Ayan. Tapos lalangisan din natin ito. Wala namang alog. At napakaganda pa ng shafting niya. Ibig sabihin ay gold pa ang bushing niya. Dito sa kabila wala naman siyang alog. At napakalambot. So lalangisan lang din natin ito. Ayan. Tapos dito sa kabila mahirap, hindi malangisan. Patak-patakan lang natin. Ayan. Okay. Tapos assemble natin. Lagyan pala muna natin ng langis ito. Ayan. Assemble natin. Hirap pa. Ayan. Balik natin yung tornilyo. Yung bolt and nut. Ayan. Dalawa lang muna yung ilalagay natin na bolt and nut. Testing natin kung yung hibla na yon, ako ba ang nakaputol. Kung sakaling aandar ito, ibig sabihin hindi ako nakaputol noon. Kung sabaga yun ang naputol talaga yon. Pupukin lang natin pagka medyo mas pagka ganituhin mo yung shafting niya at medyo masikip, gagawin nyo lang ay yan, dito papupukin nyo lang para ma-align yung shafting. Ayan, katulad niya. Oh, napakalambot na. So ito ay ating sasaksak yung power cord dito. At lalagyan natin ito ng tali para makita nyo kung ito ba ay iikot na. Oh, ayan. Kagbuwang, malambot. Oh, ayan. Makikita nyo naman yung tali kung ayan ay iikot at naka number 2 yun. So saksak ko dito yung power cord. Ayan, wala, ayaw gumana. Bakit? Tapos wala siyang ugong. Ayun, umikot lang siya pagka ikutin sa kamay. Ayan o. Oh, ayan, maandar. Ayan o, maandar siya pagka ikutin sa kamay. Check natin yung capacitor. Ibig sabihin ako ang nakaputol ng hibla na yon. Check natin itong capacitor. Baka capacitor problema nito. Ayan. Ang klase ito may pa balot-balot pa ng ganito hirapan tuloy ako nahirap pagka hindi natin kabisado itong ano, first time ko lang nakagawa ng ganito pa. Yan, ito ay 1.5 microfarad. Ayan o, sa aking kuko. Ewan ko lang kung kita. Ayan o, 1.5 microfarad. So tester natin itong kapasitor kung okay ba itong kapasitor na ito. Yan, gamit tayo nito. Ayan, nako, nasira pa. Sirain na natin. Nako.
Ayan. Saan ba yung isa? Ito. Ito yung nakakonect sa capacitor. So, gamit tayong tester. Ayan. Naka-connect sa OL. Una nating iti-tester. Ito yung linya sa capacitor. Itong kulay black. Lagay natin yung test probe dito. Ayan. Tapos, siksik natin ito sa kulay puti. Kung mayroon siyang power, or mayroon siyang naku, wala. Ibig sabihin, good ang capacitor nito. Ayos natin pag siksik. Ayan, wala talaga, oh. Wala tayong nakuhang ohms value. Ibig sabihin, may problema talaga yung motor. Pupwede yan doon sa mga pinaghinangan. Tapos check na rin natin yung capacitor. Ayan. Nakalagay na yan sa capacitance. Balatan natin ito. Ayan. Tapos tusok natin dito sa kabila itong isang test probe. Tingnan natin kung ilang microfarad ang ma-reading natin. Ayan. 1.4. 1.4. Ibig sabihin, good pa yung capacitor. Pinaka problema talaga nito motor. So try ko itong i-save kung kaya i-save. Kung hindi, wala tayong magagawa. So ito yung aking babaklasin ulit. At hahanapin natin doon kung hahanapin natin kung makita ba natin yung patid. Sigurado ako doon yun sa mga pinaghinangan. Baka kumalas. So stay put lang muna kayo dyan. At hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. Nang sa ganun hindi umaba yung video natin. Kagwang umaba tuloy. Ayan, nabaklas ko na. Sunod, puputulin natin itong tali. Yung tinali ko. Kagwang balik-balik. Itong mahirap pag mga ganito, balik-balik. Natali mo na, puputulin mo ulit. Ayan. Sigurado ako dito to sa mga pinaghinangan, mga kabutingting. Dito sa mga pinagdugtungan. Ayan, ito yung ating iisa-isahin kung alin ba dito ang na kumalas. So, iangat lang natin itong mga yan ito. At kailangan pag iangat mo ito, dahan-dahan lang. Lalong magkapatid-patid. Dahil yung hibla nito ay maninipis. Ayan. Tapos ito ay matitigas pa naman. Gamit tayo ng plies. Gaganito natin ito. Tigas. Yan, igaganito natin ito. Naku, patay tayo nito. Matigas. May putol yata dito Sana ba yung test probe? Gamit tayong test probe. Para yatang may putol. Ayan. Ito talaga ay motor ang problema nito, mga kabutingting. Hindi pala putol. Hindi pala putol. Kala ko'y putol. Ito putol. Putol nga ang kagwang. Ito dito sa mahirapan tayo nito. Mahirapan tayo nito sa kalisod. Putulin natin. Wirings natin ulit. Matigas yung kanyang spaghetti. Ayan. Yan, ito ay ating itong isa na putol ay lihain natin yan. Napakanipis ng hibla. Ayan. Tapos pagsama natin. Ayan. Tapos kuha tayo ng spaghetti. Balatan muna natin. Ayan. Kuha tayong spaghetti muna. Ayan, ito yung spaghetti. Sakluban natin ito. Dapat pala hindi ko muna binalatan. Pinasok ko muna yung spaghetti. Kagwang talaga. Sigurado ako nitong nasa ito, naputol sa mga pinagdugtungan. Yan, ito yung ating ipupulupot. Mahaba-haba pa naman itong wire na ito. Okay lang. Yan, ito yung ating ipupulupot dito. Yan. Tapos hinangin natin.
Ayaw dumikit ah. Ayan. Kung sakaling, halimbawa ito, hindi ko na ipapakita lahat-lahat ng aking gagawin. Kung sakali i-wirings ko ng katulad ng ganito, lahat ng ito, mga dugtungan. Kung sakaling gagana yung ano nito, yung dalawang linya sa itong kulay puti at saka kulay black, ito yung linya papuntang kapasitor. Kung sakaling gagana, so ibig sabihin, dito nga sa mga pinagdugtungan ang kumalas. Kaya hindi ko na ipapakita. Gagawin ko lang naman ito, ay gagawin ko katulad nito, yung aking ginawa. Yan. So, stay-put lang muna kayo dyan para nang sa ganun, hindi rin humaba itong video na ito. So, yan. Bali, update ko kayo dito sa aking ginagawa. So, mayroon palang kumalas talaga mga kabuting-ting dito sa kulay gray. Yan o ito. Kaya, wala tayong nare-reading kanina sa linya ng dalawang kapasitor. Ngayon, mayroon na. Ayan o. Ayan o. Mayroon tayong nare-reading na 1075 0.75 yan ohms value yan. So ibig sabihin ay ang problema nito dito sa pinagdugtungan dito sa kulay gray. Yan, itong kulay pula hindi ko pa nga na ano, hindi ko pa siya na nalagyan ng ganito. Kung sabaga hindi ko pa na backlash dito lang sa kulay orange at saka kulay gray. So yung isang hibla ay kumalas, kung sabaga naputol. Kaya hindi talaga gagana itong ano na ito, itong electric pan na ito or rota air kaya tatawag nito. So ito ay aking itatali lang at i-assemble. Yung pagtali nito at pag-assemble di ko na ipapakita. Yung basta ang pinaka problema lang nitong electric pan na ito, yung isang hibla dito sa kulay gray kumalas or naputol. Kaya hindi siya talaga siya gagana dahil wala tayong nare-reading dito sa dalawang linya sa kapasitor. So yun lang yung pinaka problema. So stay put lang muna kayo dyan. Ito ay aking i-assemble at siguro yung pag-assemble ng kabuuan ganon din, hindi ko na ipapakita. Yan, assemble ko na mga kabuting-ting at pasensya na kung hindi ko ipinakita. Basta pag maka-encounter kayo ng ganito, electric pan man or washing machine, tapos iikutin pa yung shafting bago iikot, ang pinaka problema niyan ay motor. Pero dito sa rota air na ito or sa electric pan na ito, ang pinaka problema niya ay yung doon sa mga pinagdugtungan. Kumalas yung isang hibla kaya hindi talaga siya iikot. So yun lang yung pinaka problema nito. Kahit hindi ko man lang ipinakita sa inyo kung paano ko talaga ginawa, at least mayroon kayong matutunan sa bidyong ito. So yan, ito yung ating itatry. At patayin pala muna natin bago ko isaksak. Ayan, nakapatay na pala yan. Dahil tinisting ko na rin yan kanina mga kabuting-ting. So saksak ko dito yung power cord. Tapos ikutin ko lang dito sa number 1. Ayan, may ikot na. Yun nga lang, itong electric pan na ito ay diretso lang ang ano nito, hangin. Hindi siya maglipat-lipat ang hangin nito. Yan o. Yan ay number 1 pa lang mga kabuting-ting. Lagay ko dito sa number 2. Ayan, number 2 yan. Napakabilis. Lagay ko sa number 3, mas lalong bibilis ito. Ayan o. So yan lang yung pinaka-problema sa electric pan na ito. Ano lang, yung isang hibla ay kumalas. Okay naman yung bushing, okay naman din yung kapasitor. Kailangan mo lang, nagduda kasi ako nito na may problema yung motor dahil nung inikot ko yung shafting, umikot siya. So, ibig sabihin may putol na hibla. Kaya yun nga yung aking binakay. Yun nga yung aking binaklas. Napakalakas ng electric pan na ito. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo, nag-iingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting.